Hi guys! Welcome back po ulit dito sa aking YouTube channel. So for today's video, tulad ng nakikita nyo sa pamagat ng ating video guys, dahil naghuhulongkat ako kanina or nag-aayos-ayos ako ng aking mga gamit, nakita ko itong aking mga papeles. Nakita ko itong aking mga papel at isa na nga itong ating kontrata. So kaya naisipan ko siyang i-share sa inyo. So, i-share ko sa inyo guys kung ano nga ba ang nilalaman ng kontrata ng isang domestic helper dito sa Middle East. Kung ano nga ba ang nakalagay dito. So, i-share ko sa inyo kung ano lang yung mga naunawaan ko guys. So, bali ito guys ay English. Nakasulat siya sa wikang English at nakatranslate siya sa wikang Arabic. So, yun guys, naisipan ko siyang i-share sa inyo para doon sa mga hindi na mahilig magbabasa at mga gustong malaman sa mga bago pa lang kung ano nga ba ang nakalagay sa kontrata ng isang domestic helper dito sa Middle East. So, i-share ko siya sa inyo sa abot ng aking mga kaya at sa abot ng aking pagkakaunawa. So, syempre kung interesado ka, panoorin mo ang aking video hanggang dulo. At syempre kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe and hit mo yung notification bell all button dyan sa baba para lagi kang ma-notify every time mag-upload ako ng bagong videos. So, yes guys, so start nga tayo dito sa unang nakalagay sa page ng ating kontrata. So, dahil nandito tayo sa Middle East, i-share ko sa inyo guys itong aking contract, kung ano nga ba yung nakasulat dito, kung ano nga ba yung mga agreements na nakalagay dito between sa atin at sa ating mga magiging amo. Isang bali ang kontrata natin, ito ang itsura niya. So yes, verified. So sa mga nagtatanong rin guys, since 2018 po ako nag-apply papunta dito sa Middle East. So bali ilang taon na rin, 3 years na rin mahigit, bali hindi pa rin po ako nakakauwi. So, unahin natin guys muna dito sa unang page kung ano nga ba ang nakalagay dito sa ating kontrata. So, bale, sa kontrata natin guys, nakalagay kung ano ang pangalan ng ating mga employer. So, nakalagay dito kung anong lugar tayo makapapapunta dito, kung anong street. So, bale, lahat ng informasyon is nandito lahat guys. Yung tungkol sa atin, kung halimbawa tayo kasal, kung halimbawa tayo ay single. So, bale, hindi tayo makakatakas dito guys. Dahil nandito guys lahat ng information na tungkol sa atin. So, nandito rin yung pangalan ng street ng ating mga pupuntahan dito sa Saudi Arabia, kung anong street ka, kung anong district ka, kung sa Riyadh ka, kung sa Jeddah, basta lahat nandyan guys. At nakalagay din guys sa kontrata natin kung ilang member ba ang ating mga magiging amo, kung ilan sila sa member ng kanilang pamilya. So, yes guys, nakalagay yan dyan. At meron din ditong contact number ng ating mga magiging amo. Saka guys, meron din po palang nagko-comment sa akin ano daw yung mas maganda. Kung i-message daw muna sa WhatsApp yung inyong mga magiging amo or yung kontrata daw muna. So bali guys, sa pagkakaalam ko kasi dati hindi ko talaga nakaka-chat yung aking mga magiging amo. Ang pagkakaalam ko lang talaga guys is kapag may kontrata ka na, syempre meron ka ng amo. Noon guys, hindi ko po talaga nakaka-chat yung aking mga amo. Saka sa pagkakaalam ko rin is wala tayong kakayahan na mamili ng ating mga magiging amo. Hindi tayo pwedeng mamili. Kung sino yung mga magiging amo, so siya na yan. Hindi ko rin alam kung meron yung mga amo natin is namimili sa atin kung sino yung mga gusto nilang maging katulong. So yan guys, yun lang yung nangalaman ko. Kaya yung mga i-share ko sa inyo guys, bali yung talagang alam ko lang at mga talagang experience ko na. So, dito guys, sa sunod dito, nakalagay din yung yung buong pangalan. Nakalagay dito kung anong posisyon, kung anong trabaho yung ating a-applyan dito. So, ako syempre, katulong tayo, domestic helper. Nakalagay dito yung ating lugar, yung status, kung tayo ba'y kasal or single pa lang. Nakalagay dito, meron din tayong contact number dito. At nakalagay din dito guys, yung ating passport number. So, bale, nakalagay dito kung kailan tayo nag-apply, kung kailan na-issue itong ating kontrata. Bale, yun guys, nakalagay din nga dito kung anong agency ba tayo nag-apply, kung ano yung mga agency natin na pinag-applyan. Buong informasyon guys is nandito, lahat straight, bale, dito lahat. Saka guys, kung halimbawa na kayo is darating dito, mas maganda na wag nyo nang ibigay sa mga magiging amo ninyo yung inyong mga papel. Kung kukunin man nila yung inyong mga passport, so ibigay nyo guys. Yun lang siguro yung pwede nilang i-hold. So sa pagkakaalam ko is talaga dapat is nahawak natin yan. So ako guys, yung passport ko, kinuha talaga siya ng aking amo. So, yes guys, mabuti wag nyo nang ibigay yung inyong mga papel, yung mga ticket ninyo. Yung iba kasi binibigay lahat ng papel. Bali ako guys, ang mga naiwan sa akin dito, lahat yung ating TESDA. Naiwan nga dito itong aking kontrata, itong aking mga ticket, yung aking mga certificate. Wag nyo nang ibigay sa kanila yan guys. Dahil hindi naman nila yan kailangan. Mas maganda na hawak na rin natin. Ngayon nga, nakalagay kung saan tayo pupunta dito sa Saudi Arabia, kung anong lugar yung pupuntahan natin.
At dito na nga tayo dito guys sa mga agreements. So bali ang i-share ko nga sa inyo guys itong aking mga nauunawaan lang at mga pagkakaintindi ko lang dahil English nga ito guys. So hindi naman tayo matalino at hindi rin tayo nagmamagaling guys. I-share ko lang sa inyo para maunawaan nyo rin kung hindi naman kayo mahilig magbabasa. Basta perma lang kayo ng perma. So dahil dito guys meron tayong mga perma-perma. So syempre basahin muna natin bago natin siya permahan. So bakit ko na sinishare sa inyo ito? Para halimbawa mag-a-apply pa lang kayo, ano ba ka talaga nakalagay sa kontrata? Alam nyo na kung magbabalak pa lang kayo. So bale, unang-una dito guys sa mga agreements, syempre nakalagay sa kontrata natin na tayo ay 2 years ang kontrata. Nakalagay dito na tayo ay yung ating monthly salary or yung buwana nating sahod. At susunod naman dito guys ay yung ating agreement tungkol sa ating sahod na $400 kung saan is 1,500. So hindi ko nasasabihin kung ilan siya sa peso guys, kayo na lang magkwenta dahil iba-iba naman ang presyo ngayon guys dahil sa panahon ngayon is napakababa ng palitan. Sunod dito guys ay responsibilidad din ng ating mga magiging amo na bigyan tayo ng passbook or deposit slip na kung saan is talagang katunayan na tayo ay pinapasahod nila. So, yes guys, nakalagay doon kung kailan nila tayo pinasahod, kung ilan yung pinasahod nila. So, yan guys. At nakalagay din dito na obligasyon din ng ating mga amo na i-guide tayo kung paano i-remit sa Pilipinas, kung paano tayo magpadala sa Pilipinas. So, kaya yun sa mga nagtatanong, mga namumroblema kung paano magpadala. So, magsabi lang kayo sa mga amo ninyo kung paano ba magpadala, kung paanong paraan kayo makakapagpadala sa inyong mga pamilya. Dahil nakalagay din siya sa ating kontrata which is nasusunod naman. Salamat sa Diyos na nasusunod naman siya guys dito sa aking kontrata. So guys, kung halimbawa nga napakinggan ko niyo na kung ano yung nakalagay dito sa ating kontrata, huwag kayong umasa na lahat ay nasusunod ng nasa kontrata. Dahil dito guys, kontrata lang talaga. Hindi lahat ng nasa kontrata is nasusunod. Hindi lahat guys. Next guys, nakalagay din dito na kailangan na bigyan tayo ng ating mga employer ng 8 hours rest per day. Na meron tayong 8 oras na pahinga sa loob ng isang araw. So yun yung ating tulog. Kailangan natin ng 8 oras na tulog sa loob ng isang araw. In 24 hours, kailangan natin ng 8 hours na pahinga. Siguro okay na rin sa akin kahit hindi naman ganun kadami yung aking tulog. Is nakakapagpahinga naman ako. So sa mga iba nating kababayan guys is halos wala na silang tulog. Maikli lang yung tulog nila. So hindi nasusunod talaga yung nasa kontrata. So yan guys, nakalagay din dito guys yung at least 1 rest day per week. So, yun yung pinaka-day off natin sa isa loob ng isang linggo. Isang araw sa isang linggo. So, dito guys sa Saudi Arabia or dito sa Middle East, ilang taon na rin ako dito, hindi ako nakaranas na mag-day off. Kahit isang araw sa isang buwan, kahit isang araw sa isang linggo. So, hindi nasusunod guys yung ating 1 rest day per week. So, bali nakalagay siya sa ating kontrata, binabasa ko lang sa inyo guys. So, next dito guys is, alagay din dito guys sa ating kontrata na i-provide ng ating mga employer yung ating mga pangangailangan or mabigyan tayo ng komportableng matutulugan, komportableng higaan sa loob ng bahay ng ating mga magiging amo. At lahat ng ating mga pangangailangan, pagkain, lahat ng mga ginagamit natin sa pang-araw-araw. So, bali nakalagay siya sa ating kontrata guys. So, bali, yung ibang amo guys, alam nyo, hindi nagbibigay lahat ng mga pangangailangan. Tulad ng shampoo. So, yes, pinapakain sila. Hindi man okay, basta pinapakain. Yung iba, hindi pinapakain ng ayos. Which is nakalagay sa kontrata, napakainin ng ayos. At yung iba, alam nyo ba guys, nakakapanood din ako ng iba. Tumutulog sila sa CR. So, kasama nila ang labahan, kasama nila ang CR. So, bali yun yung pinakang kwarto nila. So, totoo yan guys. Pero ayoko na rin lang i-share sa inyo. So, marami ako napapanood na ganyan. Ang pinakang higaan nila is sa loob ng CR, sa loob ng labahan. So, totoo yan guys. So, bali nakalagay nga sa kontrata na dapat is meron tayong komportableng matutulugan. Kung saan is ating privacy na kwarto. At yung ating mga pangangailangan sa araw-araw, shampoo, toothpaste, lahat toothbrush na ay kailangan i-provide ng ating mga amo. Which is, yung iba ay hindi nasusunod. Sunod naman dito guys, kapag tayo ay nagkakasakit pala guys, kailangan is responsibilidad ng ating mga magiging amo. Halimbawang wala tayong kakayahan na magtrabaho, kailangan is tuloy-tuloy yung ating mga sahod. Halimbawang 10 araw tayo hindi makapagtrabaho, hindi yan ibabawa sa ating mga sahod. Dapat ay buong sahod pa rin natin makukuha yung ating mga sahod sa loob ng isang buwan. So, bali nakalagay siya dito sa ating kontrata guys.
kailangan tayo magpahinga kung halimbawa tayo ay may sakit. Kung halimbawa tayo ma-ospital, isagot ayo ng ating mga magiging amo. Kailangan nilang gastusin. Lahat ng gagastusin sa ating pagpapa-ospital, isagot ng ating mga amo. So yes guys, nakalagay yan sa ating mga kontratas. Dahil nakalagay dito guys, employer shall shoulder the medical expenses. So, sa pagkakaunawa ko guys is talagang responsibilidad tayo ng ating mga amo, lahat ng hospitality, kung magkasakit man tayo, kung ano man yung gamot na kailangan nating inumin is talagang dapat ibigay ng ating mga magiging amo. So, yan ay nakalagay sa ating kontrata guys. So, wag naman sana tayo magkasakit dito, no? Kaya kailangan tayo magdoble ingat para hindi tayo magkasakit. So, yung ibang amo guys is mismong gamot is sa pera nila binibili, hindi binibigyan ng kanilang mga amo. So, ganyan yung ibang mga amo dito guys, which is nakalagay sa kontrata is dapat ay sagot nila. So, next dito guys, nakalagay din dito yung vacation leave. 30 days every 2 years na tuwing kung halimbawang gusto nyong bumalik or gusto nyong mag-extend sa inyong mga amo, kailangan tayo mag-leave ng 30 days muna. Umuwi ng Pilipinas. Or kung hindi man tayo uuwi guys, is kailangan bayaran tayo ng ating mga amo. So, nakalagay siya sa ating kontrata. Which is ako guys, do sa aking unang amo, mahigit 2 years ako doon, wala ako kahit pisong nakuha na leave. Or at yung ating pag-uwi guys, so pagkatapos ng ating kontrata is libre siya. Or sagot ng ating mga employer yung pinakang ticket natin. So dapat is bayaran nila yun guys kung halimbawang hindi tayo nakauwi. Dapat bayaran tayo ng ating mga amo, which is hindi po ako binayaran ng aking amo dito guys. Never silang nagbigay sa akin ng leave for 30 days sa loob ng 2 years. So yan guys, which is hindi siya nasunod, pero nakalagay siya sa ating kontrata. Yun guys, sa mga magtatanong pa kapag tapos ng kontrata natin, kung gusto natin umuwi, sagot po ng ating mga employer yung ating mga ticket or yung ating mga gagastusin sa ating pag-uwi. So, marami pa dito, no? Marami kasi nakalagay dito sa ating kontrata guys. Sobrang hahaba niya at mahaba magiging mahaba rin yung ating video kung iisa-isahin ko pa siya. Bali, pinili ko lang talaga itong sobrang mahalaga siya guys. At yung pinakang mahalaga na kailangan nating malaman. So, bali, last nga dito guys is kailangan tayong irespeto ng isa sa membro, ng bawat isa sa membro ng kanilang pamilya. Kailangan nila tayong irespeto and dignity. Dahil nakalagay dito guys sa ating kontrata. Halimbawa niyan guys, halimbawang merong bisita sa loob ng bahay or tayo yung pupunta, isasama kayo ng inyong mga amo sa kanilang pamilya, kailangan natin ng respeto na nanggagaling sa kanila. Mayroong mga, halimbawa yung mga nanay nila, iiwan kayo sa kanila or may mga bisita, merong mga ganyan na hindi maganda yung turing sa atin. So which is nakalagay siya sa ating kontrata na kailangan nila tayong i-respect. At saka sa kontrata natin guys, meron tayo ditong perma. So, kaya mas mahalaga guys na talagang binabasa rin muna natin bago natin permahan yung ating mga kontrata. Unawain natin kung ano nakalagay sa ating mga kontrata. So, kung ikaw hindi ka naman marunong magbasa, so para sa iyo ito, at least nakapaiwanag ko kahit papaano, kahit yung ilan lang dito sa ating mga kontrata at medyo naipaunawa ko sa inyo kahit papaano guys. So, yan guys, ang aking video na ma-share sa inyo. Itong video na ito guys ay ilala sa pagkakaunawa ko kung ano nga ba ang nakalagay sa ating mga kontrata bilang isang OFW or domestic helper dito sa Middle East o dito sa Saudi Arabia. So, sana guys, sa aking video na ito ay meron ulit akong konting na-share sa inyo at meron kayong konting natutunan. So, yan guys, ang ating video for today. Kung meron ka pang mga katanungan or suggestion, comment lang kayo dyan sa baba. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking masusunod na bagong videos. So, that's all for this video guys. Thank you for watching.